pangalawang mga Kronika Kapitulo 31. Pagkatapos ng pagdiriwang na ito, ang lahat ng Israelitang dumalo ay pumunta sa mga lungsod ng Juda at pinutol nila ang mga haliging sinasamba at dinurog ang mga imahe ng Diyos-Diyosa ni Asherah. Winasak din nila ang mga sambahan at dambana ng mga pagano. Ginawa rin nila ito sa buong Juda, Benjamin, Ephraim at Manases. Pagkatapos ay umuwi na sila sa kanilang mga tahanan. Pinagpangkat-pangkat ni Ezekias ang mga pari at levita at binigyan ng kanya-kanyang gawain. May para sa handog na susunugin at may para sa handog na pagkain. Ang iba'y tutulong sa pagdaraos ng pagsamba. Ang iba'y taga-awit ng pagpupuri at pasasalamat at ang iba namay mangangasiwa sa mga pintuan ng templo ni Yahweh. Lahat ng handog na susunugin sa umaga at sa gabi at sa mga araw ng pamamahinga, pista ng bagong buwan at mga takdang panahon ay kaloob ng hari ayon sa itinakda ng kautusan. Inuutos ni Ezekias sa mga taga-Jerusalem na ibigay sa mga pari at levita ang mga para sa mga ito upang ang buong panahon nila ay may ukol sa kanilang tungkulin ayon sa kautusan ni Yahweh. Pagkatanggap ng utos, ang mga Israelita ay nagbigay ng kanilang mga kaloob mula sa pangunahin nilang ani ng trigo, alak at langis at pulot at iba pang bunga ng kanilang bukid. Nagbigay din sila ng 10% ng lahat ng kanilang kinita. Ang mga taga-Juda at mga Israelitang naninirahan sa mga lungsod ng Juda ay nagbigay rin ng 10% ng kanilang mga baka, tupa at lahat ng mga ani sa kanilang lupain. Nagdala rin sila ng napakaraming mga handog na inaalay nila kay Yahweh na kanilang Diyos. Nagsimula ang pagdating ng mga kaloob noong 3 buwan at nagpatuloy hanggang sa 7. Nang makita ni Ezekias at ng kanyang mga pinuno ang dami ng mga kaloob, pinuri nila si Yahweh at pinasalamatan ang buong bayan. Tinanong ni Ezekias ang mga pari at mga levita tungkol sa napakaraming handog. Ganito ang sagot ni Azarias, ang pinaka-punong pari mula sa angkan ni Zadok. Mula nang magdala ng handog sa templo ni Yahweh ang mga tao, saganang-sagana kami sa pagkain at marami pang natitira. Nangyari ito dahil sa pagpapala ni Yahweh. Iniutos ni Ezekias na gumawa ng mga bodega sa templo upang doon ilagay ang mga kaloob at mga 10% bahagi. Si Conanias na isang levita ang ginawa nilang katiwala sa lahat ng ito at katulong niya ang kanyang kapatid na si Simei. Ang iba pang mga katulong nila ay sina Jehiel, Azazias, Nahat, Asael, Jerimoth, Josabad, Eliel, Ismakias, Mahat at Benanias. Pinili sila ni Haring Ezekias at ni Azarias ang namamahala sa templo ni Yahweh. Si Korah na anak ni Imna at isang levita ang bantay sa pintuan sa gawing silangan, ang pinamahala sa pagtanggap at pamamahagi ng mga kusang loob na handog. Siya ang nagbibigay sa mga pari ng bahagi ng handog ng pasasalamat na para kay Yahweh at ng bahagi ng handog para sa kasalanan na kakainin ng mga pari sa banal na lugar. Ang katulong naman niya sa mga lungsod ng mga pari ay sina Eden, Minyamin, Joshua, Semaya, Amarias at Sikanias. Sila ang namamahagi sa mga kapatid, matanda o bata ayon sa kanya-kanyang pangkat. Bawat isa ay tumatanggap ng naukol sa sarili, lahat ng lalaki mula sa gulang na 3 taon pataas na may pang-araw-araw na tungkulin sa templo. Ang mga pari ay pangkat-pangkat na inilagay sa kanya-kanyang tungkulin ayon sa kanilang angkan at ang mga levita namang mula sa 20 taon pataas ay ayon sa kanilang tungkulin.
Itinalang kasama ang mga pari ang kanilang pamilya sapagkat kailangang maging handa sila anumang oras sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Ang mga pari na naninirahan sa mga lungsod na ibinigay sa angkan ni Aaron o sa mga bukiring nasa lungsod ng mga ito ay nilagyan din ng mga tagapamahagi ng pagkain para sa lahat ng lalaki sa mga pamilya ng mga pari at sa lahat ng nakatala sa angkan ng mga Levita. Sa buong Juda, ginawa ni Haring Ezekias ang mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos niyang si Yahweh. Naging matagumpay siya sapagkat ang lahat ng ginawa niya para sa templo at sa kanyang pagtupad sa kautusan ay ginawa niya ng buong puso at katapatan sa kanyang Diyos.